Kamusta tayo? Ah, napansin niyo no, may small talk muna tayo. Napansin niyo ba na vanidosa ako. Kasi yung magulang ko, vanidosa. Nandadamay. Vanidosa, alam niyo ibig sabihin ng vanidosa? Yung maarte sa itsura. Kasi nga, yung mga magulang ko, maarte rin, ha? Pati yung mga lolo't lola ko, mga dinamay yung buong angkan. Pati yung mga tita ko, ganun din. Oh, pare-pareho kami mga maarte, kaya ganito rin ako. Pansinin niyo yung mga kamag-anak ninyo, no? Ganun din ba yung mga kamag-anak ninyo? Kung ano kayo, usually ko rin nakikita yun sa magulang ninyo. Ganun din yung kayo, no? Pag tumanda kayo, ganun din kayo. Yung mama ko, pag may mga occasion yon, halimbawa pag may mga party, ganon, or celebration, ang laging request niya na damit, off-shoulder. Gusto niya laging kita yung balikat niya, okay? Or, alam mo yung bakuna blouse, nga ganon. Basta yung kita yung balikat, ganon. Ganon ang mga gusto niyang damit. Naman ako yata. Kasi pag ganito ang suot ko, parang nasasakal ako. Parang gusto kong gupitin. No? Gupitin ko kaya to. Kasi nasasakal ako, hindi ako sanay. Tsaka nung baby kami ng ate ko, ang laging nananahi yung nanay ko, ang lagi niyang mga tahi, tube blouse. Kaya yung mga bata kami, lagi kami naka-tube. Laging mga maliliit na mga damit. Kaya pag mga gatong saradong yung mga damit, hindi ako sanay. Kaya ganun, namamana natin sa magulang natin, kung ano mga nakasanayan natin, di ba? Pati yung tatay ko, kahit ganun yun. Kahit ganun. Kahit hindi siya, hindi siya gwapo, maano rin sa katawan yun, maarte rin yun. Di ba ako nito sa inyo, tatay, yung classmate ko, sabi, yung ganda ng mom mo. Sabi ko, oo nga, maganda yung ako. Tapos kunento ko sa nanay ko, nandun yung tatay ko. Sabi ko, mama, alam mo, sabi ng classmate ko, maganda ka daw. Nandun yung tatay ko, nakikinig. Tapos sabi ng tatay ko, ako. Anong sabi sa akin? Sabi ko, wala. Hindi, wala nga, ba't anong sasabihin sa'yo? Nag-aantay yung tatay ko, sabi na, hindi, papagwapo ka daw. Wala naman sinasabi yung classmate ko na gano'n, ba't ko sasabihin, di ba? Nagsisinungaling ako. Ayoko magsinungaling ba? Ay, ko wala. Si mama lang. Hindi ka naman kasali. Lagi ka magkagalit ng tatay ko kasi nga, hindi ko siya binabola, gano'n. Ang ate ko, at yung isang kapatid ko, lagi siya nabobola. Ako hindi ko binabola eh. Tapos, minsan pag nag-aaway kami, nagagalit sa akin yung tatay ko, no? Kasi, inaasar ako. Kasi nung bata ako, siya yung, ito ba yung tatay ko? Parang gano'n. Gano'n, ito ba yung tatay ko? Kasi nung bata ako, inaaway ako ng tatay ko. Parang sa akin, gumagano sa akin. So, ito ba yung tatay ko? Ba't ganito? Kaya lumaki ako na, ganon. Tapos nung pag inaasar ko yung tatay ko, no, malinis kahit hindi siya kasi gwapo, yung tatay ko malinis sa katawan yun, madidirihin. Nandidiri siya sa basta mga nakakadiri, nandidiri siya, yung tatay ko, kahit hindi siya, So, ang gagawin ko ngayon, gagawin ko yung ilong ko, gagawin ko. Tapos hahawakan ko siyang gano'n, papaw. Alam mo, galing sa ilong ko yung kamay ko na yan. Yung nagagalit siya, okay, gagawin ako sa tenga ko. Tapos nakita niya na gumagano'n ako sa tenga, tapos hahawakan ko siyang gano'n. Nagagalit. Kaya nag-aaway kami. Kaya mag-aaway ang tatay ko. Inaawin ko. Pero mabait naman yung tatay ko kasi, pag nag-aaway kami, magsasorry yun, anak, sorry, gumagano siya. Kaya yung natutuwa ako sa tatay, yung tatay ko nagsasorry sa akin. Kaya, natutuwa ako na pag may makakita ako na
mga tatay na nagsusorry sa mga anak nila. Kasi tama naman yun yung nagsusorry dahil syempre hindi naman perfect yung mga magulang natin. No? Kaya kung may mga anak kayo, may kasalanan kayo sa anak ninyo, magsusorry rin kayo, gano'n. Nagsusorry rin ako sa anak ko na may mga kasalanan din ako sa kanya. Syempre hindi rin ako perfect. May mga pagkukulang din ako sa anak ko. Saka natin yung sunod, may kasunod kasi yun. Ituloy muna natin itong pinagkakakwentuhan natin. Yung, dito muna tayo mag-focus kay Moses sa Exodus chapter 19. On the first day of the 3rd month after the Israelites left Egypt, on that very day they came to the desert of Sinai. After they set out from Rephidim, they entered the desert of Sinai, and Israel camped there in the desert in front of the mountain. So, on the first day of the 3rd month, so 3 months nang naglalakad ang mga Israelites sa desert. Kasi ito 3rd month 3rd month after the Israelites left Egypt. So, ano yung 3rd month after nung time na yon? So, dito tinignan ko sa Jewish calendar. Yung kasing 1st month, nung paglabas sila ng Egypt, yung nagkaroon sila diba ng Passover meal, Nisan yon, month of Nisan sa Hebrew calendar. Pero sa Gregorian calendar, kung interesado na kayo, baka hindi kayo interesado, gusto lang ikwento, March or April yon. Okay? Ngayon, kung sinabing 3rd month, o first day of the 3rd month after they came out of Egypt, so that's the month of Sivan. Okay? So, month of Sivan na yon. Itong sinulat ni Moses. No, nasa, na sila, Desert Sinai, month of Sivan. So, nandun na sila, nag-camp sila sa tapat ng mountain ng Sinai, Mount Sinai. Ituloy natin Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, "This is what you are to say to the descendants of Jacob, and what you are to tell the people of Israel." So tinawag na ni Almighty Father si Moses. Pinaakyat niya. Ito ngayon nasasabihin mo, sabi ni Almighty Father. "This is what you are to say to the descendants of Jacob, and what you are to tell the people of Israel." Ito ang sabihin mo sabi ni Almighty Father. "You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagles' wings, and brought you to myself. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites." Sabi ni Almighty Father. Tagalogin ko So, alam na ninyo kung ano ang ginawa ko, di ba? Nung nasa Egypt kayo, umalis kayo ng Egypt, yung mga miracles na yon, alam nyo na yun, di ba? How I carried you on eagles' wings. On eagles' agila, dinagit ko kayo ng wing ng agila. Parang agila. Kasi isa sa mga nature ni Almighty Father sa Book of Revelation, di ba, pinagkwentuhan natin is man, bear, ox, tsaka eagle. No, natandaan niyo sa Book of Revelation. Kaya binanggit niya rito, how I carried you on eagles' wings. Kasi isa ito sa characteristics ni Almighty Father. "And brought you to myself." Now, ngayon, sabi niya, kung susundin nyo ng buong buo sa kalooban ninyo yung covenant, kayo ang aking magiging treasured possession. Sabi ni Almighty Father, "Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation." Magiging kingdom kayo ng priest at a holy nation kung susundin nyo ang mga covenant na sasabihin ko sa inyo. Sabi ni Almighty Father, obey me fully. Obey. Sundin.
Okay? Sundin nyo ng buong buo sa kalooban ninyo yung covenant. Kayo ang aking mga treasured possession. Tayo daw ang magiging treasured possession ni Almighty Father kung susundin natin ng fully ang mga covenant niya sa atin. Okay? At gagawin ko kayong kingdom of priests and a holy nation. Ngayon, itong kingdom of priests and a holy nation, ito ay yung nasa Book of Revelation, na kung susundin natin ang directives ni Almighty Father, tayo ang kanyang magiging treasured possession, at tayo ang magiging kingdom of priests niya, tayo ang mamumuno kasama niya sa pagja-judge dito sa lupa at the last days. Nasa Book of Revelation to. So makikita ninyo, nakadugtong ito, yung mga sinasabi ni Almighty Father, nasa Book of Revelation. Kaya lagi ko sinasabi, yung Bible, buo siya. Kaya ito promise ni Almighty Father sa atin at mangyayari ito. At inulit niya ulit ito sa Book of Revelation na kung tayo magiging kingdom of priests and a holy nation, nandun tayo sa Book of Revelation na kasamang mamumuno niya. So Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, "We will do everything the Lord has said." Bumaba ngayon ulit si Moses. Kinausap niya yung mga elders doon sa samahan nila at sinabi kung ano ang sinabi ni Almighty Father sa kanya. Inirelay ni Moses sa mga elders. Ngayon sabi ng mga elders, gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Almighty Father. So, Moses brought their answer back to the Lord. So, umakyat ulit si Moses at kinausap niya ulit si Almighty Father kung ano ang sagot ng mga elders. Ngayon, ang sabi ngayon ni, nung pag-akyat ngayon ni Moses, nung nirelay niya yung message, kasi siya yung taga-relay, di ba, sa mga elders, tapos aakyat ulit siya, kakausapan niya ulit si Almighty Father. Kasi direktang nakikipag-usap si Almighty Father kay Moses. Ayaw ni Almighty Father makipag-usap sa iba. Si Moses ang pinili niya. Sabi ni Almighty Father kay Moses, "I am going to come to you in a dense cloud, so that the people will hear me speaking with you, and will always put their trust in you." Then Moses told the Lord what the people had said. Sabi ni Almighty Father, dadating ako sa iyo nasa dense cloud. Magtatago si Almighty Father sa dense cloud kasi nga hindi siya pwedeng makita fully ng mga tao at ni Moses. Kahit na nakikipag-usap si Almighty Father kay Moses, hindi nakikita ni Moses yung mukha ni Almighty Father kasi mamamatay si Moses pag nakita niya yung mukha. Dahil holy si Almighty Father. Makikita lang natin ang mukha ni Almighty Father pagkasama na niya tayo sa langit. Pero habang nandito pa tayo sa lupa, hindi natin makikita ang mukha niya. At gaya nga ni Moses, hindi niya nakita ang mukha ni Almighty Father. Sabi ni Almighty Father sa kanya, "Bababa ako sa iyo na nasa dense cloud para marinig ka ng mga tao na nagsasalita ako at nakikipag-usap ako sa iyo, para pagtiwalaan ka ng mga tao na ikaw ang aking tagapagsalita." Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father dito. "And they will put their trust in you." Para magtiwala ang mga tao kay Moses, ipaparinig ni Almighty Father kung paano siya makipag-usap kay Moses. At kaya bababa siya sa dense cloud. Yung dense cloud, yung mabigat na cloud, di ba? Yung mababang cloud lang. Di ba may mga matataas na cloud na sobrang taas? Ngayon, medyo mababa yung cloud na. Doon magtatago si Almighty Father sa dense cloud para hindi naman siya takot hindi naman siya takot makita ng tao, kundi mamamatay kasi ang mga tao pag nakita siya. Okay?
Kaya kahit kay Moses, hindi siya nagpapakita kasi mamamatay si Moses. Kailangan pa ni Almighty Father si Moses dito sa lupa, kaya hindi siya nagpapakita ng mukha. Ngayon, kung hindi na niya kailangan si Moses at gusto na niyang iakyat sa kunin si Moses, that time na nasa langit na si Moses, magpapakita na syempre ng mukha si Almighty Father kay Moses at kasama din mga tao sa langit. Alam ng mga tao sa langit kung ano ang itsura ni Almighty Father. Tapos sabi dito ni Then Moses told the Lord what the people had said. And the Lord said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day, because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all people." Sinabi ni Almighty Father kay Moses na i-consecrate mo yung tao, maglinis sila, mabuti ng katawan nila, labhan nila yung mga damit nila, at maging ready sila sa third day kasi bababa ako sa Mount Sinai para makita ng mga tao. Ibig sabihin ng makita ng mga tao, yung cloud, makita ng mga tao, marinig yung boses niya. Okay? Yun. So maglinis, sabi, maglinis. Parang tayo to, okay? Para maging worthy tayo na makita si Almighty Father, dapat malinis tayo. Itong have them wash their clothes, symbolic to. Nung time na to kasi, syempre visual pa lang. Ngayon tayo, have them wash their clothes. Linisin natin ang sarili natin. Yung puso natin, linisin natin. Itong clothes natin na lupa. Kasi parang damit din tong flesh natin eh. Linisin natin yung inside and out. Lalo na yung puso natin. Para makalapit tayo kay Almighty Father. Marinig natin siya, makita natin siya. Be ready by the third day, because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all people. Okay? So doon pa lang, sinasabi na ni Almighty Father na gusto niya ng malinis. Hindi lang niya masabi sa mga tao na yung puso ang malinis kasi hindi pa nito ibinibigay yung mga commandments niya. Hindi pa niya binibigay kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin, kung ano yung mga masasama. Kaya sabi lang ni Almighty Father dito, damit ang linisin at yung katawan nila. Dahil hindi pa alam ng mga tao kung anong gagawin nila. Kaya, for the meantime, have them wash their clothes. Yun yung ano doon. Pero since tayo, na alam na natin kung ano yung totoo, alam na yung alam na natin mga kasalanan natin, alam natin na yung tama sa mali, para makalapit tayo kay Almighty Father, dapat malinis yung kalooban natin. Hingi tayo sa Kanya ng tawad. Para makita natin siya, marinig natin ang boses niya. Ituloy natin dito sa verse 12. Put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not approach the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain is to be put to death. They are to be stoned and shot with arrows. Not a hand is to be laid on them. No person or animal shall be permitted to live. Only when the ram's horn sounds a long blast may they approach the mountain. Sabi ni Almighty Father, walang lalapit sa mountain. Sabi ni Almighty Father, dapat limitado lang ang pagpunta sa Mount Sinai. Kahit na yung paa ng bundok, hindi pwedeng mahawakan ng tao. Kasi mamamatay sila. Whoever touches the mountain is to be put to death. Papatayin, babatuhin, or isa-shot ng arrows. Kahit kamay, hindi pwede. Animal man or tao, hindi pwedeng mabuhay kung didikit sa mountain. Sabi ni Almighty Father.
Kaya dapat tayo, kung lalapit tayo kay Almighty Father, malinis na malinis tayo, yung puso natin, kasi hindi niya tayo malalapitan. Kasi holy si Almighty Father. Ituloy natin na, only when the ram's horn sounds a long blast, may they approach the mountain. Pwede lang lumapit, pero wag di hahawakan. Pag may narinig na ram's horn sounds a long blast. Nakarinig na ba kayo ng sound ng ram's horn? Ito yung paparinig ko lang yung sound ng ram's horn, ha. Basta ba yung sound ng ram's horn? Ito ipaparinig ko lang yung sound ng ram's horn. Maganda pala ang sound ng ram's horn. Ayan. Gusto niyo makita? Ito yung sound ng ram's horn. Ito yung ram's horn, yung hawak-hawak niya. Sungay ng ram. Yung ram, male sheep yun, Yun narinig yung ram's horn. First time ko lang tinarinig ganun. Uy, ang galang pala ng tunog ng ram's horn. Parang tanan. Ganun, di ba? Parang talagang pang-king, no? Yung tunog. Ituloy natin, So, nagkausap na sila ni Almighty Father, di ba, na dapat malinis ang mga tao, wag didikit sa mountain. Tapos, pag nakarinig na ng ram's horn sounds, a long blast, dapat, pwede na sila mag-approach ng mountain, pero hindi pa nila pwedeng hawakan or dikitan. After Moses had gone down the mountain to the people, he consecrated them, and they washed their clothes. Then he said to the people, prepare yourselves for the third day, abstain from sexual relations. So, bumaba na ngayon si Moses. Kinausap na niya yung mga tao. Pinagsabihan niya. Tapos, kinonsecrate niya. Tapos, sabi nila, maglinis sila ng kanilang mga damit. Then he said to the people, prepare yourselves on the third day. Abstain from sexual relations. Kaya sinabing abstain from sexual relations. Kasi yung sexual relations is earthly desire yun. So, ayaw ni Almighty Father nun, gusto niya mga heavenly things lang. Kaya yung may mga asawa dito, they abstained from sexual relations. Kasi nga, haharap sila kay Almighty Father. Kasi si Almighty Father, heavenly siya, holy siya. Ngayon yung sexual relation, inuulit ko, it's earthly desires yon. Kahit na may asawa mo, earthly desires pa rin yon. Hindi yun pang holy, hindi yun heavenly. Kaya lang may sexual relation para dumami ang tao at para mapasaya mo yung asawa mo. Yun lang yun. Pero, hindi yung konektado kay Almighty Father. Ang pinaka-konektado na doon is dumami ang mga tao. Kaya, Moses told the people to abstain from sexual relations para maging malinis. On the morning of the third day, there was thunder and lightning. So, nung morning ng third day, meron ng kidlat at kulog, with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. So, yun na nga yung trumpet blast. Ando na rin yung thick cloud na nasa mountain ng Sinai. Alam niyo bang itsura ng Mount Sinai? Alam natin ang itsura ng Mount Sinai, pero hindi natin talaga totally alam kung saan banda dito. Okay? Hindi natin alam kung saan banda dito. Ipapakita ko sa inyo. Wait, Hindi malaman
at ang dami ng nakalagay na structure dito sa Sinai, hindi malaman kung saan talaga dito binaba ni Almighty Father yung dense cloud. Kasi yung Sinai siya, peninsula siya, so ibig sabihin parang marami siyang mountain. So, kung i-check nyo to, ayan. O, kita ba? O, asan dyan? Hindi natin alam dyan kung saan buwaba yung dense cloud ni Almighty Father. Kasi marami dyang matatarik. Kasi nga, peninsula siya. Okay? Kaya yung magsasabing, hindi, dito, o nagkakagulo na yung mga tao, hindi nila talaga malaman. At hindi i-reveal ni Almighty Father kung saan siya doon buwaba. Kasi, pag in-reveal na naman niya at nalaman na naman ng mga tao, pupuntahan ng mga tao yung bundok na yan at yun ang sasambahin. Ayaw ni Almighty Father. Okay? Ang gusto ni Almighty Father, siya lang ang sinasamba natin. Ayaw ni Almighty Father, sinasamba natin yung mga bagay na nasa earth. Ayaw ni Almighty Father na sinasamba natin ng mga bagay na nasa earth. Ang gusto ni Almighty Father, we have to trust Him and have faith in Him. At yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang forever, yun ang dapat nating pagtiwalaan. May karoon tayo ng faith kay Almighty Father. Okay, ituloy natin, ano? So, meron na ngang dense cloud. At saka, meron ng thunder and lightning. Everyone in the camp trembled. So, natakot yung mga tao sa camp. Kasi narinig na nila. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. So, marami sila, no? Yung mga tao. Doon lang sila sa foot ng mountain, hindi sila lalapit. Doon lang sila sa foot ng mountain, pero hindi natin tatahawakan yon. Kasi mamamatay sila, papatayin sila. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. As the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and the voice of God answered him. Unang nagpakita si Almighty Father kay Moses sa burning bush, di ba? Nasusunog yung bush nung nakita ni Moses. Doon siya tinawag ni Almighty Father na maglingkod sa kanya. Ngayon, si Lord na naman descended on it in fire. Di ba? Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. So, mayroong apoy. Nung nag-descend, nung baba si Almighty Father sa Mount Sinai. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace. Alam niyo yung furnace? Yung hurno? Yung malakas na lutuan? Ganun ka-init yung smoke? Ganun kalakas yung smoke? Tsaka mainit. And the whole mountain trembled violently. So, the Lord descended on it in fire. So, in fire siya nagpakita. Okay? Sa fire. Bakit sa fire ang nag-descend si Almighty Father? Diba, ina-associate natin ng fire. Usually, ina-associate natin ng fire sa impyerno, diba? So, ang fire, hindi siya masama. Ang fire, nakakalinis. So, kaya may fire. Nung buwaba si Almighty Father, nagpakita siya kay Moses na may fire. Ngayon, He descended on it on fire para pagbaba niya, malinis yung bababaan niya. Kasi ang fire, nakakalinis yun. Di ba nga, ang gold para ihiwalay, ang impurities sa gold is dapat may fire.
para mawala yung impurities sa gold. Kaya tayo, dumadaan tayo sa fire, sa problema ng buhay, para matanggal yung impurities natin, maging perfect tayo kay Almighty Father. Ngayon, ikukwento ko ngayon sa inyo, okay? Iano ko lang ng konti, no? Bakit sa impyerno may fire? Ina-associate yung impyerno sa fire. Ina-associate yung fire sa impyerno. Kasi, to purify. Ngayon, since hindi ma-purify yung mga nasa impyerno, hindi natatapos ang pagbuga ng apoy sa impyerno kasi hindi ma-purify ang mga nandun sa impyerno. Naiintindihan nyo ba? Hanggat hindi na purify ang isang bagay, hindi matatapos ang pagbuga ng apoy. So, hindi na purify ang impyerno, kaya hindi natatapos yung pagbuga ng apoy doon. Alam niyo ba yung gamot na, yung agua oxinada? Di ba pag nasugat ikaw, may wound ka, lalagyan mo ng agua oxinada. So, habang nilalagyan mo ng sodium, agua, hydrogen peroxide, habang may germs pa yon or bacteria or foreign substance yung sugat mo, bubula siya, di ba? Bumubula. Ngayon, pag wala ng foreign substance or bacteria or mga infect yung sugat mo, malinis na yung sugat kasi tubig na siya, hindi na siya bumubula. Ganon din yung fire, okay? Yung fire, nililinis niya yung impyerno, nililinis niya, pero hindi niya malilinis. Kasi nga, puro madumi ang nandun sa impyerno. So, yung fire, nagpa-purify, pero hindi ba pa-purify yung nasa impyerno? Kasi, andun ang kasalanan. Naiintindihan nyo? Pero si Almighty Father, bumaba siya, nauna yung may fire, on it in fire, kasi nga, para malinis yung bababaan niya. So, yung fire, nakakalinis siya. Nag-intindihan na ninyo? O, isa pang example, no? Halimbawa, meron kang foreign object sa kamay mo. Foreign matter sa kamay mo. Pumasok sa loob ng katawan mo. Meron kang white blood cells. Okay? May white blood cells ka. Ia-attack ngayon ng white blood cells mo yung foreign matter sa loob ng katawan mo. Kaya nagiging nana. Hindi siya titigil yung white blood cells mo na i-attack yung foreign matter hanggat buhay siya or hindi siya na iaalis sa katawan mo. So, ganun din yung fire. Hindi siya mawawala hanggat hindi siya nalinis yung mga nasa paligiran niya. So, since hindi malilinis ang kapaligiran ng impyerno, hindi matatapos ang pagbuga ng apoy sa impyerno. Naiintindihan niyo na? Ngayon ko lang din naiintindihan. Kaya in-explain ko sa inyo. Kasi ang fire, hindi siya masama. Kaya dito si Almighty Father, baba siya, on it in fire para malinis yung bababaan niya. So ngayon, as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke and the voice of God answered him. So ipinakita ni Almighty Father sa mga tao na nakikipag-usap si Almighty Father kay Moses. The Lord descended to the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses went up, and the Lord said to him, "Go down and warn the people so that they do not force their way through to see the Lord, and many of them perish." Kasi syempre, asa na si Almighty Father, gusto ko makita, di ba ganun tayo, pag gusto ko makita, hindi pwede, dahil nga, malinis yung lugar na yon. May fire na bumaba para nga luminis yung lugar na yon. Kaya hindi sila pwedeng umakyat. Kasi mamamatay sila. Even the priests who approach the Lord must consecrate themselves or the Lord will break out against them. Mamamatay sila. Kaya kailangan malinis. Kaya tayo,
para makalapit kay Almighty Father, makausap natin siya, malinis tayo dapat. Kasi, hindi niya tayo makakausap. Kahit gusto niya tayong kausapin, hindi niya tayo makakausap kung madumi tayo. Kaya hihingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. Moses said to the Lord, the people cannot come up Mount Sinai because you yourself warned us. Put limits around the mountain and set it apart as holy. The Lord replied, go down and bring Aaron up with you, but the priests and the people must not force their way through to come up to the Lord, or he will break out against them. Yung pinapasabi ni Almighty Father, buwaba ka, dali mo si Aaron dito, pero yung mga priests, tsaka yung mga tao, hindi sila pwede umakyat kasi mamamatay sila. So Moses went down to the people and told them. So bumaba na naman si Moses. Siya na naman taga-relay kasi hindi nga pwedeng makipag-usap yung mga ibang tao kay Moses. Si Almighty Father lang ang pwede. Si Almighty Father lang pwede makipag-usap kay Moses. Pero hindi niya pwedeng kausapin yung ibang tao kahit na yung priest hindi pwede. Pero tayo ngayon, since bumaba na si Jesus Christ dito sa lupa, at pinadala niya sa atin ng Holy Spirit, makakausap na natin si Almighty Father. Basta, hihingi lang tayo ng tawad, maging malinis lang ang puso natin, maging honest tayo. Kasi pag hindi tayo naging honest kay Almighty Father, halimbawa, hingi ka ng tawad pero hindi ka naman honest, hindi rin yun. Kailangan honest ka. Alam niyo ba na merong mga nagsasalita about kay God nang hindi sila sincere sa pag-share sa mga tao about kay God? May mga nagpi-preach about kay God na hindi sila naniniwala kay God. Alam niyo ba yon? Nagpi-preach lang sila para sumikat sila. Nagpi-preach lang sila for monetary purposes. Nagpi-preach lang sila para sa sariling gain for themselves. So may alam si Almighty Father na ganon. Kaya kung isa ba sa inyo ay ganon, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Alam ni Almighty Father ang puso natin. Kung talagang mahal natin siya, pinaglilingkuran natin siya, kung wholeheartedly natin gustong matulungan ng tao o hindi. Kaya maghingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Kung may mga ganun kayong ugali. Ayaw ni Almighty Father ng mayabang. Ngayon dito sa Mount Sinai, tuloy natin, nandito tayo sa chapter 20. Nandito tayo sa chapter 20, no? So, hindi na nga pwedeng umakyat yung mga tao sa Mount Sinai. So, this is chapter 20. Ibinigay na ni Almighty Father ang 10 Commandments. Nung paglabas kasi nila sa Egypt, wala pang 10 Commandments noon, kaya kailangan maglinis lang sila ng katawan nila, ng damit nila, bago sila mahaharap kay Almighty Father, yung mga tao. Pero since ibibigay na nito ang 10 Commandments, malalaman na ng mga tao kung ano ang mga dapat nilang gawin, kung ano yung tama at mali. Iisa-isahin natin ang 10 Commandments, ha? And dito sa verse 1. And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Sabi ni Almighty Father, ako ang God nyo na naglabas sa inyo sa Egypt, out of the land of slavery.
So kung tayo to, ng mga follower ni Christ, I am the Lord your God, pinatawad ko kayo sa inyong mga kasalanan, malaya na kayo sa kasalanan. Ako ang nagpatawad sa inyo. Hindi na kayo magiging slave of sin. Iyaan natin na i-compare natin sa New Testament, okay? Yung pagkakalag ay sa New Testament at saka sa Old Testament. Ito ang number 1. You shall have no other gods before me. Ayaw ni Almighty Father na may iba tayong ginadiyos. Dito nga, gods, no? Hindi pa to revised. Kasi ang revised nasa New Testament. Dito, ang sinasabi lang, napaka-limited lang, you have no other gods before me. Pero tayo ngayon, nasa New Covenant na tayo, nasa New Testament na tayo, nasa dumating na si Jesus. Ang mga kino-consider na gods, madami na. Hindi lang yung mga sinasamba. Sinasamba mo ba ang sarili mo? Gusto mo bang sumikat? Yumaman? Gusto mo bang yumaman? Pagsasamba mo sa ibang mga tao, sa mga artista, sa mga mayayaman, sinasamba mo ba? Yung nasa government, sinasamba mo ba? Ang pera, sinasamba mo ba? Ang mga material things, sinasamba mo ba? Ang ginto, sinasamba mo ba? Pwede rin mga gods yun. Kasi kung sinasamba mo, inuuna mo kaysa sa tao. Inuuna mo ang material possessions kaysa sa paglilingkod kay Almighty Father. Mas gusto mong magkaroon ng material possessions kaysa maglingkod or maging faithful kay Almighty Father. Maraming ganito na gusto ng material things. Sila pa yung nagpe-preach ng Word of God. Sila pa yung nag-share sa mga tao. Pero gusto nila ng mga material gains. At ginagamit si Almighty Father para makuha nila ang pera, kayamanan, sumikat. Sinasabihan ka ni Almighty Father. Number 2. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Ito na sa verse 4. Ito yung second commandment. Huwag gagawa ng image in the form of anything. Minsan, di ba? Meron dyan, ito special sa akin tong ano na to, palaka na to, dito ako yayaman eh. Ito special sa akin to, ito yung elepante nito, ito yung daga na to, kailangan ko tong daga na to na ano, dapat lagi nasa bulsa ko to. Di ba may mga ganon? Or yung buntot ng rabbit, kailangan ito dahil lucky charm ko to. Or yung picture ng asawa ninyo na mas inuuna ninyo na makuha kaysa yung maging faithful kay Almighty Father. Kaya itong image na to, hindi lang to yung statue. At bakit tayo gumagawa ng statue? Alam ni Almighty Father ang puso mo. Kung talagang statue lang yon, or kung sinasamba mo yon.
Bakit mo nilalagyan ng kandila? Bakit mo binibigyan ng pagkain? Statue yun. Hindi nakakapagsalita. Gawa ng tao. Gawa sa kahoy. Gawa sa semento. Gawa sa gold. Gawa sa silver. Ayaw ko man sabihin, pinapasabi ng tatay ko. Sige, hindi mo sinasamba, hindi mo inaano. Pero binibigyan mo ng importansya. Kung magdadasal tayo, kay Almighty Father tayo magdasal. Sa tatay natin. Yung mga taong namatay na, hindi na tayo may naririnig. Mapapahamak lang tayo. Kaya nga sabi nga ni Almighty Father dito, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents, the third and fourth generation of those who hate me. Alam niyo, Almighty Father, na may taong mga galit sa Kanya. Or may magagalit. But showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Alam ni Almighty Father na may mga taong galit sa Kanya, na may magagalit sa Kanya. Ibe-bless niya yung mga tao kahit nasa anak-anakan, up to the fourth gen, up to 1,000 generation, yung mga tao faithful sa Kanya. Yung 1,000 generation ng generation ng anak ng anak ng anak. Ibe-bless ni Almighty Father yun kung mamahalin natin siya. Siya lang, walang iba. At para ma-save tayo, si Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ dahil padala ni Almighty Father yon. You shall not misuse. Ito na ang 1, 2, 3. Pang third. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Ito yung ginagamit ang pangaral ni Almighty Father. Ginagamit mo ba yung pangalan ni Almighty Father para manghingi sa tao? That's misusing His name. Kasi hindi naman para sa Kanya yun, para sa iyo yun. Nag-share ka ba ng sa tao about the Bible? Pero wala naman para kay Almighty Father yun, kundi para lang sa'yo. You're misusing His name also. Hindi ka faithful, hindi ka truthful. Gusto mo lang magpapogi. Kaya ka nag-share ng Word of God. Gusto mo lang magpapogi. Gusto mo lang magpaganda. Hindi niya gusto na minamisuse yung name niya. Ginagamit ang pangalan niya. Ayaw ni Almighty Father nun. Isinasali sa mga kalokohan. Ayaw ni Almighty Father nun. Sa pang-i-scam ng tao. Ayaw ni Almighty Father na sinasali ang pangalan niya. The Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Nasisink yung heart ko. Nagsisink yung heart ko pag nasasaktan kasi ako. Masyadong
mabait si Almighty Father. Tapos, nagkakasala tayo sa Kanya, tapos ginagamit pa natin siya. Tapos, sinasamba pa natin yung ibang mga bagay sa mundo. Hindi natin siya nirerespeto. Pero sa Kanya naman galing lahat ng mga blessings na tinatamas. Nasisink yung heart ko na sasaktan ako. Kaya ba hindi pa kayo nasasaktan? Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, and neither you, nor son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So, ngayon ito, hindi na ito nasusunod. Kasi nga, yung ibang mga tao may trabaho ng Sunday or Sabbath day or Sabado. So, kahit oras-oras, araw-araw, irespeto natin siya, keep it holy, yung pakikipag-usap natin sa Kanya. Maglaan tayo ng panahon kay Almighty Father. Kahit anong araw. To pray to Him, to worship Him. Or kung may trabaho kayo, sa umaga, mag-pray kayo, ganon, sa gabi, sa tanghali, you sing to the Lord, talk to Him always. Don't say na, am I crazy? Why will I talk to God? Don't say that, because God is Almighty. He is everywhere. If we are only faithful to Him, and if we only open our hearts to Him, kakausapin niya tayo. Tatay natin siya. So, itong 1, 2, 3, 4, itong 4 na first 4 commandments is about our Lord, Savior. Itong first 4 commandments for our Almighty Father. Ito yung nasa New Testament na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ito yun. 1, 2, 3, 4. So, naging compact na sa New Testament. Kasi, kung mahal mo si Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind and might, lahat-lahat, magagawa mo to na hindi mo gagamitin ang pangalan ni Almighty Father sa kung anumang kalokohan, sa pang-scam. Hindi mo gagamitin, lagi ka magpe-pray, kahit anong oras, araw-araw, dahil mahal mo siya. Hindi ka sasamba sa mga image or sa mga bagay na uunahin mo kaysa kay Almighty Father. Hindi mo gagawin yon. At yung wala kang God before the Almighty Father. Kung mahal mo si Almighty Father, yun yung first commandment. Love the Lord your God sa New Testament. Kasi nga naging compact na. Revised na. Ito naman, na susunod ko, no? Unang commandment, para sa tao naman to. Yung, do to others what you want others do to you, or love your neighbor as you love yourselves. Ito na to, susunod na to. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So, irespeto natin yung magulang natin. Tatay natin, nanay natin, yung kinikilala nating tatay, yung kinikilala nating nanay, yung kinikilala nating nakakatanda sa atin, irespeto natin sila. Masama man ang ugali nila o hindi.
Kasi yun ang utos ni Almighty Father. Kasi wala naman sinasabi itong, honor your father and your mother only if they are good. Wala eh. Kundi, honor your father and your mother. Yun. Walang, pero kung salbahe, wag mo yung honor. Hindi eh. Okay, honor your mother and your father so that you may live long in the land your God is giving you. So, ito yung itong 10 commandments na may promise so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. May promise to na pag irespeto mo yung magulang mo, yung kinikilala mong magulang, yung it is a form of kasi nga si Almighty Father, tatay natin siya. Gusto niya nirerespeto natin siya. Kaya kung may magulang tayo dito sa lupa, irespeto natin. Yun kasi kung hindi mo yung nirerespeto yung magulang mo dito sa lupa, paano mo irerespeto si Almighty Father na hindi mo nakikita? So kahit gaano kapakasama ang magulang natin, irespeto natin sila. Kung may nagawa man silang kamalian, irerespeto natin sila. So that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ang pinakamahabang lifespan ng tao na binigay ni Almighty Father dito sa mundo, di ba nagkaroon ng yung sa Noah's Ark, nagkaroon ng yung baha, no? Nagkaroon ng baha, di ba? Before nung baha, ang mga lifespan ng tao umaabot ng 300, 900, di ba si Methuselah 900 siya, 800, 600, ganon. Tapos, nung after nung baha, ang naging lifespan na lang ng tao, maximum is 120. Yun lang ang naging maximum na buhay ng tao. Naging limited na tayo kasi masasama tayo eh. Kasi hahabaan ko man ang buhay ng mga tao ito, ganun pa rin sila. Kaya dapat bigyan natin ng limit. Hanggang 120 ka na lang, dapat magawa mo na lahat, maging maayos kang tao. Ganon. Parang ganon ang gustong sabihin ni Almighty Father. Kasi kung kahit papahabain ko, kung ganyan ka rin lang, ganon pa rin, di ba? Napaka-logical ni Almighty Father. And at the same time, mahal niya tayo. Magaling mag-isip si Almighty Father. Ang susunod, no? You shall not murder. Break ako, no? Honor your father and mother. O yun nga, di ba sabi ko, nag-aaway kami ng tatay ko. Nagkasundo naman kami, okay? Pero syempre, naghihingi ako ng tawad sa kanya, ganun. Nagkakasundo naman kami. Minahal ko rin ng tatay ko. Nung nandito pa siya. Kahit lagi kami nag-aaway. Lagi kami nag-aaway ng tatay ko. Ito na ha. You shall not murder. Itong murder na to, yung talagang, nung time na to, is talagang patay. No? Yung tao patay. Kasi murder eh. Pero, since nandito na tayo sa New Covenant, yung kasama na natin si Jesus, na pinadala niya ng Holy Spirit sa atin, yung murder na tayo, lahat na to, nagkasala na tayo ng murder. Alam niyo ba? Pag nagchismis tayo ng tao, na sinabi natin ganyan yung isang tao, murder na yon. Pag nagalit tayo sa tao, at sabi gusto kong patay yung taong yun, murder na rin yon. Sinira mo yung tao, murder na rin yun. Nagpakamatay yung tao, pero hindi ka naman, wala kang ginawa, pero nagpakamatay yung tao dahil sa'yo, murder na rin yun.
Nasa isip mo lang, galit ka sa tao, may hatred ka, gusto mong isumpa yung tao, murder na rin yun. So, lahat tayo dito guilty. Kinismis natin yung tao, guilty na tayo, naka-murder na tayo, nakapatay na tayo. Oh, itong sunod natin ha. You shall not commit adultery. O, nakakommit na tayong lahat ng adultery. Pag nasaan mo lang ang tao, tignan mo lang, may pagnanasa ka na adultery na yon sa ngayon. Pero noong time ito kay Moses, yung talagang in the act, okay? Pero ngayon, na nandito na si Jesus, isipin mo lang yung isang tao na may desire ka, flesh, human desire, earthly desire sa tao na yon, adultery na rin yon. Alam mo ng tao na yun o hindi. You shall not steal. Lahat, nakagawa na rin tayo nito. Oh, naka-cheat. Nag-cheat ako sa exam. O nagnakaw ako ng exam answer. That's stealing also. Nagnakaw ka ng idea. That's stealing also. Nangopya ka ng kung ano man ang kinopya mo, that's stealing also. Lahat na tayo nakakommit nito. Ninakawan mo ng pagkatao, stealing also. Tinanggalan mo ng karapatan. That's stealing also. Nagnakaw ka na rin. Tinanggalan mo ng karapatan. Tuloy pa natin. Kaya pa ba natin? You shall not give false testimony against your neighbor. Oh, may kasalanan naman to. Sinismis mo, hindi naman totoo. Siniraan mo. Nagkasala na naman tayo. False testimony against your neighbor. Against your friend. Against your relatives. Against, sa mga artista. Kung may ka sa artista, sa mga politicians. Kung nagpakaat kayo ng kasinungalingan. Nakagawa na naman tayo. Ako rin guilty sa lahat. Oh, ito. The last one. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Huwag mong pagnasaan. Ay, ang ganda ng bahay ng kaibigan ko na yun na. Nangingit ako dun sa kotse niya ah. Mabuti pa siya, yung asawa niya maganda. Oy, ang dami niyang katulong. Gusto ko rin naman katulong yun. Nakakaingit yun ah. Oy, ang dami niya. Ang yaman niya. Ang dami niyang properties. Naiingit ako dun. Pero nakakabuisit yun eh. Kasi ang daming properties nun. Uy, ang saya-saya niya, oh. Tingnan mo, oh. Ang masaya ang buhay niya. Inggit na rin yon. Uy, buti ka pa, ganyan ka. O, inggit na rin yon. Ay, buti ka pa, yung damit mo, ganyan na. Di ba dati ganyan ka lang? O, inggit ka na rin. Pag sinabi bang buti ka pa, that's inggit also. Underhand inggit. Hindi mo pinapahaltang inggit ka, pero inggit ka. Kaya wag tayong iwasan natin yung salitang buti ka pa. Kasi, underhand, ano yun, underhand,
compliment. Kaya iniiwasan ko yung magsalitang buti ka pa eh. Ayoko magsalita ng buti ka pa. Kasi pag may mga tao na sasalita sa akin, buti ka pa, parang naiisip ko, bakit, buti ka pa, na-offend ako. Kasi, isip ko na inggit ka. So, ayoko nun, kaya iniiwasan ko rin magsalita ng buti ka pa. Kasi inggit ito. So, lahat tayo. 10 Commandments. May kaup ko lang mga punishment ito. Stealing, murder, adultery, coveting other people's property, not honoring your parents or those who took care of you. You didn't remember God. Crime to. Ito yung 10 Commandments. Crime to. May kaukulang punishment to. Kaya yung crime na to, si Jesus Christ ang sumalo lahat. Sinalo niya lahat ito. Nawala naman siyang ginawang kasalanan. Itong mga to, sinalo niya lahat ito. Kasalanan natin dito. Pinako siya. Death penalty. Si Jesus Christ, walang kasalanan. Inako niya lahat. Para lang maligtas tayo sa kasalanan. Hindi na tayo ang maipako. Hindi na tayo ang mamamatay. Hindi na tayo mapaparusahan. Hindi na tayo masasaktan. Inako lahat ni Jesus Christ. Ang kapal ng mukha natin, no? Kailan kaya natin makikita yung kabutihan ni Jesus Christ sa atin? Tsaka ni Almighty Father. Kailan tayo matututo? Hanggang ngayon, ganito pa nang ginagawa natin eh. Ngayon, may isang religion, iba ang 10 Commandments nila. Okay? Hindi ko sila ginajudge. Ito ang gusto nila eh. Ha? Isasabihin ko lang kung anong 10 Commandments nila. Yung isang religion, may sarili silang 10 Commandments. Iba ang 10 Commandments nila, inulit ko. I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. Tapos yung pangalawa, you shall not take the name of the Lord your God in vain. And then the third one, remember to keep holy the Lord's day. And then the fourth one, honor your father and mother. The fifth, you shall not kill. The sixth, you shall not commit adultery. Seventh, you shall not steal. Eighth, you shall not bear false witness against your neighbor. Number 9, you shall not covet your neighbor's wife. And then the number 10, you shall not covet your neighbor's good. Yun ang kanilang 10 Commandments. Pero, nung tininan ko sa Bible nila, nandun yung you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven and on earth. Ito yung tinanggal nila sa kanilang 10 Commandments. Itong second commandment, tinanggal nila. Tapos, ang ipinalit nila na commandment para maging 10 is naghiniwalay nila yung you shall not covet your neighbor's wife and you shall not covet your neighbor's good. Yun yung kanilang pang 10. Yung isang verse, ginawa nilang dalawang commandment, tapos tinanggal nila yung you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on earth beneath
or in the waters below. Tinanggal nila yon. For whatever reason, tinanggal nila yon. Gusto ko lang i-inform sa inyo. Tinanggal nila yon. Kaya, nagtataka yung iba siguro, bakit iba yung 10 Commandments nila. Pero sa Bible, kung titignan mo, andito ang 10 Commandments. You shall not make for, nandun din sa Bible nila, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in waters below. You shall not covet your neighbor's house, and not covet your neighbor's wife. Isang verse lang yun. Ginawa nilang dalawa para maging 10 kasi nga tinanggal nila yung second commandment, which is you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the heaven in the waters below. Why did you remove it? Utos ba ni Constantine yun? Siguro utos ni Constantine yun. Kasi to pacify those because at that time they had Roman gods, mga statues sila na Roman gods, para mapacify or mapasaya yung time na yun yung ibang mga tao, inedit nila. Kasi nga meron silang mga Roman gods and goddesses, marami silang mga images nung time kay Constantine. You check your Bible. Hindi ako nagsasalita nito. It's in the Bible. It's very hard for me to say those things. But it's the truth. I want to be faithful to my God. I want to be faithful to my Father. Kaya nga inaamin ko rin na makasalanan din ako eh. Kasi gusto ko maging open. Wala sa ating malinis kahit isa. Ituloy natin sa verse 18, ano? Oh, kaya nga pala, from 6 up to the 10th, that is love your neighbor as you love yourselves, and do what you want others to do unto you. Ano, no? Mahalin natin yung kapwa-tao natin. Kasi ito yung, yun yung summary nitong commandment na honor your father, not murder, not commit adultery, not steal, not giving false testimony, not coveting other people's properties, ganon. Yun yung summary. Ang summary nito is love your neighbor as you love yourselves. At saka do to others what you want others to do unto you. Si Jesus Christ ang nagsabi nun sa New Testament. Ito lang natin sa verse 18, ano? When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance and said to Moses, "Speak to us yourself and we will listen, but do not have God speak to us or we will die." So yung mga tao ron, thunder and lightning, tsaka yung trumpet ang narinig nila, tsaka yung smoke. So natakot sila, may smoke, thunder. Kasi yung boses ni Almighty Father, it's like thunder and lightning. Yung parang yun ang pakinig nila. Pero pag si Moses ang kausap, maayos ang pakikipag-usap kay Moses. Sabi ng mga tao, ikaw ang makikipag-usap sa amin, makikinig kami, pero don't let God or do not have God speak to us kasi mamamatay kami.
Napakahuli ni Almighty Father. Hindi kakayanin ng mga tao. Sabi ni Moses, Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning." Sinabi ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot. Si God, tinetest niya kayo para makita nyo yung power niya, para katakutan nyo siya, para hindi kayo magkasala. Kasi nga, sinabi na ni Almighty Father kung ano yung mga kasalanan na dapat iwasan. The people remained at a distance while Moses approached the thick darkness where God was. Kasi nga, a thick darkness, kasi hindi nga pwedeng makita ng mga tao. Si Moses lang, ang makikita niya yung holiness ni Almighty Father, pero yung mukha, inulit ko, hindi niya makikita. Then the Lord said to Moses, "Tell the Israelites this, you have seen for yourselves that I have spoken to you from heaven." Inulit ni Almighty Father, "Do not make any gods to be alongside me. Do not make for yourselves gods of silver or gods of gold." Inuulat ni Almighty Father, huwag kayong gagawa ng gods alongside me. Itatabi niyo ako. Itatabi niyo ako sa God na ginawa niyong ginto, sa God na ginawa niyong silver. Itatabi niyo ako sa ganon. Minamak natin si God nun. Minamaliit natin siya kung gano'n ang gagawin natin. Hindi natin si God mailalagay sa isang ginto. Hindi natin siya mailalagay sa isang silver, sa isang kahoy, sa isang semento. Dahil powerful siya. Kasi ang gawa ng tao, ang tao makasalanan eh. Okay? Makasalanan ang tao, tapos gagawa ka ng God made of silver, makasalanan ka, tapos gagawa ka ng silver. Isang taong makasalanan gumawa ng God ng silver or God of gold. Tapos yun ang i-worship. Kaya ayaw ni Almighty Father. Ito pa ha. "Make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and goats and your cattle." So sabi ni Almighty Father dito, gawa kayo ng altar ng gawa sa earth for me. Mag-sacrifice kayo ng burnt offerings doon, fellowship offerings, sheep, goats, and cattle. Nung dumating si Jesus Christ, nung inako na niya lahat ng kasalanan natin, yung inako na ni Jesus Christ yung krimen natin, na dapat sana tayo magkaroon ng death penalty, pero siya ang inako niya yung death penalty dahil sa krimen natin. Siya na ngayon yung naging burnt offering, fellowship offering, kapalit ng sheep, goat, and cattle. Tuloy natin na, "Wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you." So si Jesus Christ, ibinigay na niya yung buhay niya sa atin, siya na naging offering. He caused His name to be honored. Kaya lumalapit na sa atin, minibless tayo ni Almighty Father, basta magtiwala lang tayo kay Jesus Christ. Kasi siya ang pinadala sa atin ni Almighty Father para iligtas tayo. Siya ang offering. "If you make an altar of stones for me, do not build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it." Naintindihan niyo to? Kung gagawa man kayo ng altar ng stone sa akin, huwag niyong gagamitan ng mga tools na sisilsilin nyo, pupukpukin nyo, kokortihan ninyo. Ayaw ni Almighty Father nun kasi you will defile it. Madudumihan.
if you use a tool on it, madudumihan. Sabi ni Almighty Father. Kaya kung gagawa man kayo ng place to worship God, sabi niya, huwag gagamit ng mga any tools nung time na to. Ngayon, si Almighty Father, si Jesus Christ, tayo na ang church. Tayo na. Sa puso natin siya naninirahan. Hindi natin kailangan gumawa ng altar. Ang kailangan lang natin, eto ha, isinunod ni Almighty Father. Do not go up to my altar on steps, or your private parts may be exposed. Naintindihan niyo to? Do not go up to my altar on steps, or your private parts may be exposed. So, nung time na yun, nang gagawa sila ng altar, syempre, medyo pataas siya, no? Medyo pataas yung altar ng time na yun. Hindi sila hahakbang. Kasi, nung time na yun, wala naman silang yung damit ng mga lalaki nun is, parang palda, ganun, mahabang palda, na pag umakyat ka, makikita mo, syempre wala silang mga underwear, no? Hindi uso yung underwear nun eh. Parang isang dress lang na diretso, yung damit ng mga Israelites. Kaya sinabi itong, do not go up to my altar on steps, or your private parts may be exposed. Ngayon, sa atin ito, sabi, wag gagamit ng tool, di ba? Kasi sa puso na natin naninirahan si Almighty Father. At kung sa puso natin siya naninirahan, i-open up natin lahat sa Kanya kung ano man ang kasalanan natin para luminis tayo. Para hindi maging yung shame. Ito kasi yung sinasabing private parts doon na may be exposed. Ito yung shame eh. Yung kahihiyan. Kaya dapat kung lalapit tayo kay Almighty Father, magpipray tayo sa Kanya, yung kahihiyan natin, dapat malinis tayo, hindi tayo kahiya-hiya. Kung lalapit sa Kanya, hihingi tayo ng tawad sa Kanya. We have to pray to Him ng transparent tayo. Na alam, na sinasabi natin sa Kanya yung kasalanan natin, inaamin natin, ina-acknowledge natin at nagpapakumbaba tayo. Ito yon, para yung shame natin mawala. Kasi itong private parts, di ba shameful to? Exposed to? So, tayo ngayon, as followers of Christ, para mawala yung shame natin, sabihin natin kay Almighty Father, lahat ng kasalanan natin, at i-acknowledge natin si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang nagtanggal ng shame natin dahil siya yung umako lahat ng kasalanan natin, yung krimen natin, na dapat tayo yung death penalty na nakapako. Ito yung yan ang pinapasabi ni Almighty Father sa atin. Lahat tayo. Wala sa ating malinis. We have to come to Him clean. Isipin natin yung mga nagawa natin. May time pa tayo. Hanggat may time pa tayo. Nakakalungkot pag alam mo na yung totoo tapos hindi ka mo pa rin inaamin or na-acknowledge si Jesus Christ.
At kung ina-acknowledge mo man hindi ka naman totoo sa sarili mo, alam ni Almighty Father lahat na yun. Isang oras kalahati tayo. Pero kahit isang oras kalahati, ito pinapasabi ng Almighty Father. Hindi ko alam lahat ito. Hindi ako nakapag-aral sa Bible school. Wala akong alam. Pinapasabi ng tatay natin. Thank you sa pakikinig. Ilagay natin sa puso natin ang mga sinasabi ng Almighty Father sa atin at lagi tayo magbabasa ng Bible. Yung Bible, importante siya. Okay? Yung book, okay? Yung book na Bible, importante yon, okay? Pero mas importante ron yung laman ng Bible. Hindi yung Bible, may dadala ka lang Bible, ganon. Ha? Para lang makita ng mga tao na follower ka ni Christ, o may dadala akong Bible, ito ang Bible ko. Hindi ganon. Yung Bible, binabasa yon. Pero, yung mga nakasulat doon, ilalagay mo sa puso mo. Hindi lang dahil sa bit mo yun, ipakita mo sa mga tao, magyayabang ka, na Christian ka, follower ka ni Christ, kunyari. Pero kung wala naman sa puso mo, hindi mo pinapamuhay, bali wala rin yung Bible na yon. Ipinapamuhay ang Bible. Binabasa, pinapamuhay. Pagkain ng mga followers ni Christ, ang Bible. Yung salita ni God yun. Salita niya yun. Salita ni Almighty Father to. Kahit nasa internet, binabasa mo, salita ni Almighty Father to. Yun ang importante. Hindi yung Bible na ganon. Dahil gawa lang ng tao yun, yung papel, ganon. Pero yung words mismo, yung nasa loob mismo ng Bible, galing kay Almighty Father, yun ang importante. Yun ang kainin natin. Kainin, i-ingest natin, ilagay natin sa puso natin. Thank you, and God loves us all so much. At patuloy tayo mag-pray.